Patuloy na alisangan sa halos buong bansa sa Northern Luzon hanggang South Luzon at Visayas. Magpapatuloy pa rin ngayong araw, pero magkakaroon na ng ilang kaulapan sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Bicol Region at ilang portions ng Visayas. Scattered rain showers naka-forecast din po, kasama na ang ilang bahagi ng Metro Manila, Bicol Region at bahagi ng Mindanao, especially dahil sa umiiral na namumuong near equatorial trough muli. Strong G2 to G3 geomagnetic field kaninang madaling araw na nagsimula, nagdulot ng pagkasira sa PIMO Weather Power Supply System. Magpapatuloy ba ito ngayong araw? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikatlong araw ng May 2024. Ang oras sa ating voice by Memaga, alas 9:49 na ng umaga. So temporary na ko off ang aking CPU system para sa aking weather station. Temporary na ka offline dahil sa tindi ng geomagnetic field. Suspect ko rito is nasira po yung aking power adapter. Bumagsak yung supply niya. So yan po, kapag nasisiraan po tayo ng mga regulators natin o yung mga power supply, nagloko yung ating mga appliances. Minsan kapag during mataas ang geomagnetic field, maabot ng G2 to G3 at biglang nagkaroon ng problema ang iyong mga appliances, typically unang masisira dyan yung power supply. So yun po yung gagawin natin, ha. Pansamantala na medyo magkakaroon ng ilang antala sa pagta-transmit ng data sa aking PIMO Weather system. Although naka-backup mode po yan, so makikita ninyo medyo operational pa rin yung aking dashboard. Pero medyo limited dahil nasira po ang power supply source. Hopefully, power supply source lamang ang nasira at hindi nadali ang buong CPU system. Since matagal na ito, halos mahigit sa 6 na taon na pong operational, non-stop po kasi ito. So, yun ang masakit kapag nasisiraan po tayo ng gamit, tapos sariling funding o pondo pa ang aking kinukuha. Since mahirap po mag-ipon ng pondo para sa replacement nito, hopefully power supply source lamang ang nasira. Kasi kung madali pati yung ating CPU system, dahil sa suspected ko, epekto ito ng geomagnetic field na naganap kaninang umaga, umabot nga po kasi ng G3 to G2 to G3 almost. Kaya naging malaking significant impact yun. Lalo na sa mga circuitry na may surface mount na mga circuitry. Madalas masisira yun eh. Lalo na sa mga power supply systems na mas madalas ang unang masisira. So expected po natin yan mga folks. Samantala sa ating lagay ng ating panahon ngayon ay sa ngayon ay manatiling medyo partly cloudy ang umiira sa amin. Medyo unworking yung ibang system nito dahil may ibang system na gumagana sa aking CPU system na mini CPU system na kasalukuyang hindi muna gumagana dahil nga po wala siyang supply. Papalitan ko pa o hahanapan ko pa ng replacement ngayong araw. Hopefully ma-restore siya. So sa ating backup na gamit, ang metal system ay naka-indicate of partly cloudy daw siya ngayong araw. At makikita naman sa kung titingnan ninyo sa inyong paligid, medyo partly cloudy. Yung ating CCTV ay medyo hindi muna gumagana dahil nga po kaninang umaga ay nagkaroon tayo ng problema. Siyempre, wala po tayong magagawa dahil sa epekto ito ng solar flare na nanggagaling sa haring araw na nagdudulot po ng mga geomagnetic field at nataon po na nagkaroon ito ng strong geomagnetic field kaninang madaling araw na nagpadali sa PIMO Weather server system. At makikita ninyo sa ating space weather status ay nasa M2.7 ito at ang geomagnetic field ay nanatiling active siya.
Well, kung sisilipin natin yung naging epekto nito kaninang 5 o'clock AM, nagdulot ng isang halos G2 to GT strong. So malakas po siya. KP index of 6.67 yan. Naka-round off ito sa 7 kaya pumasok sa strong. Pero supposed to be G2 pa lamang yan. Pero halos G3 na rin dahil 6.67 yung eksaktong KP index niyan. Ayan o. So titingnan natin dito sa actual geomagnetic activity, umabot sa 6.67 yung geomagnetic field. Nangyari ito kagabi ng 11 p.m. at naulit kaninang 2 o'clock a.m. Yan, oras natin sa Pilipinas. Dahil sa mga oras na yan ay hindi nakayanan i-hold ng aking PIMO weather server system. Nagising na lamang ako nang alarm o nagtunog yung aking server na which is lumalabas, nagluloko na siya, nawawala na siya ng supply. Auto-restart yung system. So, tinignan ko kagad kung anong source dahil nagpuputol-putol yung supply niya at malaman-laman ko nga po nang silipin ko sa webpage ay nagkaroon na pala tayo ng strong geomagnetic field na dumali sa aking power supply. So, kung nakakaranas kayo ng mga pagkasira ng mga aparato ninyo o yung mga appliances, typically, mga power supply yan, unang sisirain yan ng geomagnetic field. Yan po ang unang pinupuntirian yan, yung mga source ng kuryente. Kaya kung titingnan niyo sa alert, yung significant impact niya, primarily yung power system voltage nagkakaroon ng irregularities, which is totoo po. At totoong nangyari po yan dahil nasira nga po yung power supply ng aking mini computer system kung saan doon nag-ooperate ang lahat ng halos ng aking weather monitoring system, including lighting detection system, process para sa aking transmission ng mga real-time data, ng backup earthquakes, pero at least meron akong isang backup na automatic ginagrab server to server, web page to web page ang nangyayari kapag nagkaroon ng power failure. So yun yung advantage ng PIMO weather system ko. Mayroong mga backup yan kapag nagkaroon ng offline yung aking computer system. At nangyari nga po kanina at nagkakaroon ng asahang false alarms na posibleng mag-trigger sa mga protection devices daw. Pero sa akin hindi na nga kinaya dahil siguro katagalan na rin nag-operate yung aking PIMO weather server which is tuloy ng bumigay ng tamaan ng G2 to G3 geomagnetic field. Asahan ngayong araw ay posible pa rin ito maglalaro sa active geomagnetic field nitong hanggang maghapon. Yan, according sa ating KP index. At ang radio blackout ay maglalaro sa minor to moderate geomagnetic field. Despite na hindi naman nakadirect tutok ngayon at may panibagong sunspot kasing nabuo at nakitaan, yung AR3663. Hindi 100% nakatutok sa Earth pero slightly yung solar wind at yung direct ng plasma ay maaari pa rin tumama sa North Pole section ng ating mundo. At makikita nga po natin dito sa mga real-time images ng haring araw ay nagkaroon na naman ng ilang plasma release ng haring araw na dulot ng mga geomagnetic field. So 65% ang inasa nating radio blackout ngayong maghapon. Bukas ay nasa 55 hanggang sa susunod na 2 araw. Expected yan mga folks ha. Despite na maliit ang sunspot number kasalukuyan, dahil hindi naman masyadong malawak o kaso cluster o kalat-kalat yung mga sunspot na ito sa AR3663 at 3661. So medyo scattered siya, kaya medyo pag nagsama-sama yan ay nagdudulot pa rin ng malakas na geomagnetic at solar radiation possible. Yung solar radiation natin at least nasa mga moderate class lamang o M class na nag-maximum ito ng 2.7 kaninang 8:15 AM. Pero nagsimula ito 8:08 AM po, oras natin sa Pilipinas. So makikita natin mga hanggang R1 yung naging solar X-ray chart dito o X-ray flux. Kung titingnan natin dito, so hindi naman singlala, hindi gaya ng geomagnetic field na naganap kaninang madaling araw. So mga minor lamang na radio blackout ang projection ng solar radiation o solar X-ray flux na release ng aring araw. So medyo bahagya lamang ang galaw ng solar photon flux
Pero naka-watch tayo sa 10 mega electron volts dahil medyo pumipitik po yung isang sections ng proton flux units. So, bantay-bantayin natin yan. At dahil sa tindi ng geomagnetic field ay halos magdamag mula kahapon. Nagkaroon tayo ng grabe na magnetosphere interruption. Ayun o, grabe o, taas o. Sunod-sunod po, nagkaroon ng disruption sa H-parallel and earthward hanggang kaninang madaling araw mga folks. Which is ang resulta ay nasira po ang power supply ng aking computer system. Patuloy tayo makakaranas ng ionospheric TEC range ngayon. Ayan, sa may bandang Asia. Damay ang Pilipinas, pero at least medyo bumaba na ito yung ionospheric error niya. Bahagyan na lamang itong bumaba. At mula kagabi, nagkaroon ng mataas na auroral o northern lights effects hanggang kaninang madaling araw. Ngayon, medyo at least yung southern hemisphere auroral probability at least may mga portion na umaabot pa rin ng at least 50%. Di gaya kagabi. At kung re-reviewin natin sa kanyang map mula kagabi, yan. Medyo naglo-loading siya kaya medyo mabagal yung animation. Pero kung titingnan ninyo dito, ay nagkaroon siya ng malala o nagkaroon ng mataas na more than 50% yung probability auroral effect niya. Ayan o. So kahapon pa po yan hanggang kagabi at madaling araw. So kung titingnan niyo yung cycle, yan. Antay lang natin mag-load dahil galing ito direkta sa NOAA. Ayan o, hanggang sa lumala na siya. Kagabi yan hanggang madaling araw. Ayan. Nag-50, nag-60%, nag-70% hanggang sa halos nag-90% kagabi. Hanggang madaling araw po yan. And then, nag-degrade po siya unti-unti kaninang madaling araw hanggang kaninang umaga. Yan. Naglaro po siya. Naglaro pa pala siya nitong maghapon. Ayan o. Hanggang madaling araw po yan. Nung sunod-sunod na nag-arrive, kasama na ang geomagnetic field hanggang sa kaninang umaga. So, ganun po nangyari, kaya nadamage yung isang electronic equipment natin. So, asahan natin ang HF conditions na mahina, between 40 to 80 meters po ang taas. At inaasahan natin sa forecast ng ating nowcast KP index. Kung titingnan natin, inaasahan pa rin ang KP index of 4. So, magkakaroon pa rin mga ilang unsettled to possible active geomagnetic field mula bukas at maaaring mag-resume ito na mga unsettled by May 5 yan hanggang May 6. So expected pa rin ang mga geomagnetic events mga unsettled to active, possible yan according sa forecast mga folks. So tingnan niyo po yung mga electronic systems niyo kung maaari yung mga power supply balutan nyo po ng foil para at least mag-reflect yung geomagnetic field niya dahil yung aking power supply hindi naka-protected yan except yung aking CPU dahil metallic naman yung buong casing niya, so at least medyo napoprotektahan yung mga circuits. Hindi lang talaga nakalusot yung power supply natin dahil puro mga naka-adapter kasi yan. So yun ang una talagang napupuntiliya dyan kapag nagkakaroon ng mga ganitong geomagnetic field. Samantala, sa lowest temperature na itala na aking weather station, kaninang 5:21 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.7 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng maalinsangan, napaka-maalinsangang panahon. Actually, mainit, hot, dry weather po kahapon at 37.7 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon at 3:40 PM. Nanatiling mataas ang aming heat index, pero mas mababa ito ng 50 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala naman kami ng 48.5 degrees Celsius. So medyo bumaba siya. Kaya yung init kahapon, yung init ng dama kahapon sa amin sa Caloocan, medyo hindi ganon kalala. Pero kung titingnan naman natin sa mga heat indexes, sa mga weather stations si Pag-asa, kung sino ang sumabay sa akin, sa amin sa Caloocan, sumabay sa amin ang Dagupan sa Pangasinan na may 48 degrees Celsius na pinakamataas, kasabay ng Apari Cagayan na parehong tigpo 48 degrees Celsius ang heat index. Kung mga lawa lamang ang may mga tigpo 46 degrees Celsius, probably ay ang nasaan na yun? Nakita ko kahapon na post ko yun Ayun, sa Rojas City, Capiz na may 46 degrees Celsius na init pandama, which is kung pangalawa sa may pinakamataas na heat index.
At sumunod na ang Lawag Ilocos natin, nasa may 45 degrees Celsius na, all the way pababa ng 44 degrees Celsius na init pandama. So ngayong araw, asahan din ang maglalaro pa rin sa ganong kataas na heat index natin at air temperature na lalagpas ng posibleng 36 degrees Celsius ang aabutin o hihigit pa. Sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna sa pinakamainit ang Tuguegarao na may 39 degrees Celsius. Ang grabing init pa rin sa kanila. Well, expected natin yan. Sa Baguio City ay nasa 17.8 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature sa kanila. So, mas bumaba siya. Hindi gaya nung nakarang araw na halos magka 19 degrees Celsius ang pinaka-lowest sa kanila. Sa inula naman, ang Surigao, at least light rain showers na nagkaroon sila ng 0.8 mm lamang na drizzle rain. At kung titingnan naman natin sa ating outside humidity ay so far ay nasa 61% ito at tumataas ito ng 1% since last hour. Stationary ang ating barometric pressure at 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Wala naman tayong problema sa air quality. Nasa good ang ating air concentration so far. Nasa low tide din po ang ating high tide at may 6 hours and 40 minutes pa po to maximum high tide. So medyo layo-layo po muna kung maglalayag ngayon ang ating maliliit na sasakyang pandagat dahil mababaw pa po ang level ng karagatan sa pangpang ng Manila Bay. Dahil low tide po tayo kasalukuyan. Sa ating almanac, sumikat ng haring araw kaninang 5:32 AM, inirasal lulubog ito mamayang 6:13 PM. Ang ating 31% illuminated na lamang na 1%. Sisikat naman ito bukas na ng madaling araw at 2:22 AM at kinabukasan naman na po ng hapon ito lulubog ng 1:32 PM na. At sa ating local weather ato para ngayong Biyernes, so halos weekend na naman pala tayo ngayon mga folks, ay magiging maulap daw ang ating hapon. Sa umaga, maaraw daw po, so expected na maalinsangan at maaraw ngayong umaga, pero pagsapit ng hapon, meron daw na magiging maulap. Walang nakataas na forecast na uulanin sa amin, so maaaring hindi sa amin sa Caloocan, pero maaaring magkaroon ng mga pag-ulan, kalat-kalat na pag-ulan o localized thunderstorms sa karating NCR, especially din sa bahagi pa rin ng bandang Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Isabela, dyan sa may bandang Quezon Province, Aurora, at ilang bahagi ng Camarines Norte, dahil medyo maulap ang iiral sa atin. Napakalat-kalat sa bahagi ng Luzon at Southern Luzon. Bukas ng Sabado, magiging partly cloudy daw ang ating umaga, na may maliit na tsansa ng pag-ulan at 3%. So, expected na may magkaroon ng mga isolated rain showers sa bitibang panig ng Luzon, especially sa may bandang Southern Luzon area at Bicol region. Pero ngayong araw ay magiging maaraw at mainit at maalinsangan dahil meron pa rin tayong eastern leads. At dahil dyan ay expected na highest and lowest temperature na maglalaro ay 36 to 37 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Titingnan natin yung infrared VIR kung alin ang mga areas na makakapalang kaulapan. Well, dahil sa may namumuna naman na near equatorial trough sa may bandang southern part ng Mindanao, ayan. Dahil patuloy pa rin ang intertropical convergence line sa may bandang Indonesian Peninsula, magiging maulap ang ilang bahagi ng Mindanao, pero sa ngayon ay mas maulap ang parte nito ng bandang Holo-Sulu sa may kaduluduluhan ng Zamboanga Peninsula. Pero generally, magiging maaraw at maalinsangan ang ilang bahagi ng Sorsogon at bandang Davao Region, mga ilang party cloudy lamang ang makikitaan natin na iira dito. E kung sisilipin natin ng mas malapitan ay magiging malinsangan pa rin despite ng mga party cloudy ang buong bahagi ng central ng Mindanao, Sorsogon, BARMM at ilang parte ng Zamboanga Peninsula. At dyan naman sa may silangan ng Mindanao, despite the party cloudy, malilit lamang at isolated rain showers, typically light rain showers lamang ang iiral dito, ng mga taga Surigao del Sur, Surigao del Norte, ilang bahagi ng Agusan del Norte, at ilang bahagi dyan sa Agusan del Sur at Compostela Valley. Especially sa hapon yan o sa gabi, so expected ang ilang localized thunderstorms din sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, especially ng mga taga Cagayan de Oro, Tinuog, hanggang Butuan. Pero mula sa bahagi ng Malay-Balay Bukidnon hanggang bandang Davao Oriental, magiging maaraw at maalinsangan ang ating maghapon. Magkaroon man ng mga forecasted na nasa 40% chance daw na uulanin sa bahagi ng Davao del Sur, especially sa may bandang General Santos City,
typically mga bandang hapon na siguro yan o gabi. Pero sa ngayon, nitong maghapon ay asahan ang maaraw at maalinsangang panahon. At mula naman sa bahagi ng Visayas, ay magiging partly cloudy lang din ang Iran, pero mangunguna po ang humid at maalisangang panahon sa buong bahagi ng Visayas area. Ayan. So hindi na natin masyado isa-isahin. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically sa may bandang southern part ng Visayas ng Negros region, lalo na sa may bandang Dumaguete, Oslob, sa may Cebu, Bohol, sa may bandang Tagbilaran, Ilongos, Maasin City o Liloan sa may bandang Leyte, at Salcedo at Bian Eastern Samar naman sa may silangan ng Visayas area. Pero sa sentro hanggang northern part ng Visayas ay patuloy kayong makakaranas na maalinsangan, partly cloudy lamang ang inyong maghapon, so huwag masyadong magbibilat sa tinisikat ng araw, kaya expected na mas matataas na naman ang ating heat index maghapon. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically sa may eastern part ng Visayas sa may bandang Dolores, pero naglalaro lamang sa mga 10% chance na uulanin at dyan sa bahagi ng Iloilo. Mas mataas na at least mga almost 50% chance ang bandang Sipalay ng Negros region at mga nabanggit ko sa may bandang Southern Cebu, Bohol at Leyte area. So magdala na naman ng mga pananggalang hindi lang sa tinisik at ang araw ngayong umaga, kundi sa mga inaasahang isolated rain showers o localized thunderstorms sa hapon na mga nabanggit ko sa katimugang bahagi ng Visayas. Pero sa norte ng bandang Visayas, especially ng Panay Island, hanggang dyan sa may bandang Daang Bantayan, Patawid, dyan sa may eastern part ng Visayas, sa may northern Samar area, magiging maalinsangan ng halos maghapon at asahan ang humid at maalinsangang panahon maghapon. Sa may southern Luzon naman, mula sa Masbate, Tabias Island hanggang Romblon, ilang areas ng Burias Island at Marinduque, and the rest ng Bicol region, hanggang Mimaropa ay patuloy tayong makakaranas ng maaraw at mainit at maalinsangang panahon. Magkaroon man ng isolated light rain showers, typically sa hapon ulito, pero panandalian lamang po. So magdala na lamang ng pananggalang sa tinding sikat ng araw at uminom ng maraming tubig dahil maghapon na naman ang aasahan nating heat index na sobrang kataas-taas na magde-danger level na naman. So take note sa mga folks, kabilang na ang Quezon Province sa ilang bahagi ng Calabarzon, so damay na po ang buong bahagi ng Batangas Laguna area, NCR, so kasama na ang buong bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Central Luzon, at hanggang sa extreme Northern Luzon. May mga forecasted daw na mga localized thunderstorms pa rin especially dyan sa bandang Cordillera Administrative Region pagdating na hapon. Kasi mas mataas po na lumalamig o tumataas agad ang humidity sa parte na ito ng Cordillera Administrative Region. Kung papansin ninyo sa pinaka-contour map, pataas ang humidity dito sa parte nito ng Cordillera, ilang parte ng bandang Tugigaraw at sa may bandang Aurora, sa may Kasiguran. Medyo mataas po kasi ang humidity dyan. So kapag sa araw kasi, very humid po ang mga area na yan. Pero pag sapit naman ng hapon at lumamig ang temperatura, ay mabilis pong nagpe-precipitate o nagsasaturate yung water vapor. Kaya nagkakaroon sila ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan pagdating ng hapon. So expected ang ilang localized thunderstorms na makakapag-iksan ng grabing init. So yun po yung mangyayari dyan at mababa ang forecast dito. So huwag po tayong masyado umasa na uulanin ng malakasan. At least magkaroon ng mga ilang light rain showers and localized thunderstorms. Pero generally ng buong Northern Luzon hanggang Metro Manila hanggang Mimaropa ay patuloy tayong makakaranas ng danger o posible pa rin extreme danger na heat index maghapon. Well, kung sisilipin natin yung ating West Pacific Basin, so far ay nanatiling 10% yung significant na anomaly dito. So typically, intertropical convergence of formation yan o new equatorial trough na posible pa rin magpapaulan sa southern part ng Mindanao area. Pero nanatiling wala tayong inaasahan na pamumuo na sa mga panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang this weekend. Probably hanggang this coming weekdays na. Wala pa tayong nakikitaan pero may mga ilang sirkulasyon tayo nakikitang extended forecast base sa ating global spectral model. Well, epekto pa rin yan kasi ng ITCC nga po na binabanggit natin. So asahan natin may mga ilang circulation na tayong nakikitaan dyan sa mga susunod na araw. Magbabari na lamang yan kung may mabubuong mga forecast na mga low pressure area. Yan, nagkakaroon ng mga Coriolis circulations kasi dyan sa may bandang southeast at Mindanao. Nabanggit ko na nga rin po sa forecast natin
naasahan na mas madalas may makikita na tayo na formation ng anumang invest dito sa may south of Guam o sa may southeast ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung binilugan ko na yan, expected may mga mabubuo dyan ha. Kung hindi man this week, baka sa susunod na mga araw pa. Expected yan mga folks. At kung titingnan natin sa computer models, mga extended forecast, makikita natin ay sa ngayon ay mga equatorial trough lamang ang nakikitaan natin sa may silangan ng Mindanao sa labas ng PAR. Pero may mga maliliit na mga posibilidad na potentially developing o possible developing low pressure area anytime dahil nagkakaroon ng mga Coriolis circulation na dahil sa intertropical convergence zone at expected yan anytime bigla na lang may bubulaga na may mabubuo na. Well, kapag nangyayari dyan, at least ay magkakaroon ng mga pag-ulan at sana ay magkaroon din tayo ng mga pag-ulan sa Luzon. Kapag may mga nabuo tayong low pressure area dito sa may bandang silangan ng Mindanao. Hopefully. Then ayon kay NABGEM, makikita natin may isang low pressure area at isang active na circulation tayo nakikitaan dito ayon kay NABGEM. Extended forecast nito mga May 6 to May 7. At kung mangyari ito ay mukhang malakas-lakas ito Ayan bumaba siya. So posible according dito ay maaaring umabot ng tropical storm. Yung lakas nito hanggang severe tropical storm according sa circulation nito. At makikitaan nito sa may bandang southwest ng Guam magde-develop tapos bahagyang kikilos ito pa northward o northwestward. So abangan natin ito mga folks, tingnan natin kung tutugma yan. Pero sa ngayon sa SMWF at GFS ay wala pa masyadong nakikitaan na active circulation. So babantayin natin itong maigi kung mangyayari ang forecast ng NABGEM. Babantayin na natin ito mga folks at pag-update tayo anytime sa ating Facebook page. Sa ulit din doon, so far, naka-offline po ang aking seismometer, yung seismograph. Dahil nga po ay wala pong supply o naka-offline yung ating main server. Dahil nga po nabanggit ko na po ang nangyari kanina. So, kailangan ma-replace ko kaagad yung power supply nito para manumbalik ko na sa normal operation yung ating PimoWeather main server. Sa ngayon, sa ating paglindol sa bansa, ayon sa Data Philippine Box, meron tayong namataan na isang magnitude 4 dito sa may bandang Abradi Ilog ulit, sa may bandang Occidental Mindoro po. Magnitude 4 po ito, pero malalim-lalim yung epicentral drift at 105 kilometers po. Ayan sa may bandang west ng Abradi Ilog. So, or bandang southwest ng Tingloy, pwede, or north ng Balagnan, dyan sa bahagi pa rin ng Abradi Ilog. So, alin man dyan ay nasa karagatan naman ito ang pinaka-epicenter. Naganap ito kaninang 3:28 AM. And so far, wala pa naman tayong namataan bukod sa magnitude 4.0 sa may bandang Occidental Mindoro kaninang madaling araw. At medyo kakaunti pa lamang ang naitala. Well, kung titingnan natin kung nakailang earthquake na po tayo agad ngayong month of May, kung marami-rami na agad ang nadadagdagan, well, kung sisilipin natin for the month of May, so far, kakaunti pa lang, at nasa 80 kaagad ang total earthquakes natin for the month of May 2024. 77 dito, magnitude 2.0 pataas, 3 sa magnitude 4.0, and so far, wala pa naman tayong namataan o na-record na magnitude 5.0 pataas na. So, total of 80 earthquakes tayo ngayong araw mga folks. And sa ating dam levels and historical data, sa lagay naman ng level ni Angat Dam, ay kung titingnan natin, patuloy pa rin ang pagbaba ni Angat Dam at 0.73 meters na lamang ang natitira para sa pinaka-critical level niya. So, at least, alisto po sa mga kababayan natin, 0.73 meter na lamang ang natitira para umabot sa pinaka-critical level itong si Angat Dam. Nagaya kahapon, nasa 187.13 meters pa po ito. So once na pumitik ito ng 186.13, pasok na siya sa pinaka-critical level at magwa-warning na siya as dam water level low na po. Ayan, lalabas na po yan at magiging kulay red at magbiblink na siya. Ibig sabihin, critical level na po siya mga po. So far, wala namang ibang latest update sa mga ibang dams. Mas tutok lamang tayo dito kay Angat Dam dahil patuloy ang pagbaba nito ng husto. Kaya at least take note sa mga kababayan natin
at nagbabala na rin sa si MWSS na anytime posibleng silang magdeklara ng critical level kay Angat Dam, mga folks. Yan. So, ang bilis agad nang nabawas sa kanya from 187.13, ngayon ay 186.86 meters na lamang. So, anytime magwa-warning na lamang po yan at magre-red code bilang dam water level low na po. At narito naman ating 3D20 weather forecast para sa ikatlong araw ng May 3, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikatlong araw ng May 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit namin anytime sa ating website at www.pimoweather.com. Ay, napansin natin, may X-ray flux na tayo. X category po, mga folks. X1.6 po. So, nako, ingat na naman po at makakadali na naman to ng mga kuryente at nasira na nga po yung ating power systems. So, take note dyan mga folks, meron tayong kasalukuyang X-ray ha, kakapasok lamang po yan. So, visit naman sa aking website para sa real-time events, lalo na sa aking weather station sa Caloocan at sa mga weather feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Paki-like, share, subscribe na lang din po. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.